Hello mga ka-babes! Welcome back to my channel. For today's vlog ay meron po tayong interviewin ngayon bilang isang OFW dito sa Qatar. Actually, katrabaho ko siya dati at naging kaibigan sa dati kong company sa Papa John's. Pero siya, nandun pa rin siya patuloy na nagiging matatag. Pero ako, umalis na ako doon. Kaya pag may mga chika doon at nakikimarites muna ako sa kanya, charot lang. So, papakilala ko sa inyo yung aking katrabaho dati. Ang pangalan niya ay si Isa. So, Hi. ayan. So, bago ang lahat, bago kita interviewin, kakamustahin muna kita. Kamusta ka naman? Okay naman. Okay ka naman. So, Mm. handa ka na sa mga katanungan ko. Bakit ka nag-abroad? Kasi gusto ko na matupad yung mga pangarap ko. Then, ang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Lalo na nung after kong graduate, ang hirap talaga maghanap ng trabaho. First timer ka ba or ex-abroad? First timer. Ito yung pinaka una-una mong naging trabaho Mm. sa ibang bansa sa Qatar. Hindi ka nagbabalak na mag-cross country papunta sa Europe or Canada, ganon? May naisip ka bang ganon? Nagpa-plan. May pa-plan ka pa? Nagpa-plan naman ako sa mga ganung bagay. Aywa. So, mare-recommend mo ba ang Qatar lalo na sa mga first-timer OFW? Oo naman, kasi maganda naman dito eh. Mm. Tsaka patatagan na lang, palakasan ng loob kapag nandito. Bakit mo mare-recommend? Sige, magbigay ka lang kahit mga ilang halimbawa. Kasi unang-una, maganda dito sa Qatar kasi nga safe and madaming opportunity kapag nandito ka na. Mas madaling makahanap ng work. At lalo na kapag gusto mag-cross country, no? Pag Mga mag-cross ganun. country ka, pwede kang Lumipat. makalipat agad. So, ba't mas pinili mong mag-work sa Qatar? Hindi ko naman actually pinili. Yun dito ako sa Qatar na select nung time na nag-a-apply ako kasi marami akong naging yung interview for the employer dito ako nagkaroon ng magandang opportunity. Pero isang company lang, di ba? Isang Isang agency agency lang. lang sa Manila on time. Mm-mm. Kasi akala ko nga Saudi ako Tapos nalaman ko sa Qatar ako nakakaroon ng employer. Sa Tapos yung Manila on employer time, ko, di ko naman nakausap. sa Manila on time, marami silang hawak. Marami silang hawak. Okay. Kuwait, Saudi, Qatar, Bahrain, Oman. Kasi yung mga nakasama kong nag-apply sa Oman napunta. Okay. Ano ang work mo before nung nasa Pinas ka pa? Nagtrabaho ako sa Mercury, pero mabilisan lang yon, mga 3 months lang yata kasi hindi ako pumasa sa medical noon kasi ang hirap doon ano ba yun, ang hirap na Kabisaduhin yung mga hindi, ang hirap gamot? makapasa lalo na sa medical Okay. kasi nga masyado silang sensitive tas Mm-mm. dami yung kapal ng libro na kakabisaduhin mo ba. Tsaka yung mga gamot, di ba, no? Ba't Mga alam mo? gamot, oo. Pero cashier naman kasi ang inanuhan ko doon eh. Hindi naman yung pharmacy assistant. Tapos, nagtrabaho din ako sa SM, sa SM Hypermarket. Ano pa? Ano pa Yun yung mga naging trabaho mo sa Pilipinas? Pero nung nagtagal ako sa MRD, tapos sa RRG. Ano yun? Sa Nueva Vizcaya naman yun. Anong Mga work? brand ng Sa damit? damit. Oh. Okay. Ba't mas pinili mong mag-work sa abroad? May work ka naman sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, nagka-pandemic, tapos nawalan ako ng work. Tapos, nag-lockdown. After ng lockdown, wala masyadong trabaho. Tapos, skeletal pa yung trabaho that time. So, umuwi na lang ako kasi nga, ang hirap para sa akin. Tapos, mag-isa lang ako dun sa Nueva Vizcaya. Tapos, parang nag-decide na lang ako na umuwi na lang muna ng Bicol. Tapos, Kaya doon na pumasok sarili mo na, ay, gusto ko mag-abroad. Ganun. Hindi pa naman. Kasi hindi nung pa. nasa Bicol na ako, parang gusto ko lang munang mag-enjoy muna. Tapos, after a month, naisip ko na mag-abroad. Tapos, pinush ko yung magulang ko na mag-abroad ako kasi ayaw naman nila akong payagan kasi di ba, bunso akong anak, tapos ayaw talaga nila. Sabi nila sa akin is, kahit dito ka lang, makakahanap na kahit wala kang work, okay lang naman sa amin kahit wala kang work. Pero syempre, bilang anak, tapos may pangarap ako para sa kanila, kaya nagpursige akong mag-abroad. Hanggang sa pumayag na rin sila kasi lahat ng work doon sa Bicol, trabaho ko para lang mapapayag ko yung magulang ko that time. After 2 years of contract mo sa Qatar, uuwi ka agad sa Pinas or pagpapatuloy mo ang buhay OFW mo dito sa Qatar? Actually, ilang years ka na dito sa Qatar?
Oh, 4 years na ako dito sa Qatar. Tapos, So, after 2 years ko, hindi naman ako umuwi. mm. Nag-apply ako ng ibang Ibang work. okay. Pinayagan naman kasi ako ng amo ko na lumipat. Tapos binigyan nila ako ng NOC. Sila yung nag-process ng ano ko sa ADSLA. Tapos, in-approve yun ng employer ko, ng dati kong employer. Tapos, kaya nandito na ako sa Papa John's. Buti pinayagan ka mag-transfer, di ba? Oo, kasi ang bait talaga ng amo ko, lalo na yung amo kong lalaki, sobrang bait. Wala talaga akong masabi. Grabe, sobrang bait talaga. So, after 2 years mo, ano ang nakaya ang unang naipundar mo sa future mo? Wala pa naman ako actually. Wala Hindi pang kasi, napundar? wala pa ako napupundar kasi hindi ganun kadali magpundar, lalo na pag 2 years ka pa lang dito kasi nga uunahin mo yung mga utang mo, uunahin mo lahat-lahat ng mga naging gastos mo ba sa pag-a-apply pa lang. Tapos yung mga ano ko pa yun, utang-utang ko pa kahit sa mga kamag-anak ko, sa kapatid ko, lahat binayaran ko muna bago ako nag-ipon. Tapos may ipon na rin ako actually that time. Kaso ginamit ko muna nung lumabas ako ng bahay. Tapos yun na yung nagiging ano ko dito. Hindi pa talaga Little bit enough yung 2 business. years. Hindi pa enough. Hindi mo masasabi. Once na umalis ka na ng Pilipinas, sasabihin mo, ang dami mong plano pag umalis ka na ganito, gusto ko ganito mangyari sa buhay ko. Tapos, dami-dami mong pangarap, pero pag nandito ka na, hindi pala ganun kadali ang lahat. Hindi talaga ganun kadali. Akala mo lang pala yun pag nasa Pilipinas ka. Scam. Scam. Reality versus ano yun? Expectation versus reality. Yeah. So, anong feeling na maging OFW? Feeling maganda rin naman. Masarap din sa pakiramdam maging isang OFW kasi nga nakakapag-provide ka na sa family mo kasi once may mga problema sila, nakakatulong ka. Ganun. Nakakapag-provide. Oo. Ano ang pakiramdam mo na kumikita na bilang isang OFW? Okay naman, pakiramdam ko is maganda naman kasi unang-una habang kumikita ko is na bibili ko yung mga bagay na gusto ko, hindi ko na kailangan na manghingi sa magulang ko, ganyan. Kasi yun yung, ang goal ko talaga nang umalis ako sa Pilipinas, para sa mga magulang ko. Ganun, kaya... Hindi para sa sarili mo? Hindi. Para sa sarili ko, kaya tsaka sa parents ko. So, ano ang mga pangkaraniwang problema o pinagdadaanan ng isang OFW? Yung pag ma-homesick, ganun. Homesick talaga yung kalaban ng mga OFW. Kasi nasanay ka sa Pilipinas, yung buhay mo doon, tapos biglang mag-iiba, kaya ma-homesick ka talaga. So, andun yung sa family first mo? trimester mo dito, ma-homesick ka talaga, pero dapat maging matatag ka na nalabanan mo yon kasi nga, ikaw din ang lugi kapag hindi mo nalabanan yung mga ganong bagay. Tapos marami ka ding makikilala dito, pwede ka din mag-love life. So, yun din yung pangalawang problema na pinagdadaanan. Hindi naman actually problema yung magkaroon ka ng love life. Di naman problem yun. Yung mga problemang pinagdadaanan yun ng love life nyo, yun yung maging problema. Kasi, depende na lang kasi. Basta ang sa akin lang, kapag nag-love life kayo, huwag kayong magtitiwala agad. Kahit 1% lang muna ibigay nyo sa kanila. Kasi hindi rin naman natin sila kilala, di natin alam kung saan sila nanggaling, at hindi natin kilala ang isang tao. Kaya wag muna ibigay lahat. Papadudot. Ano pa yung mga kadalasan na problema? Sure, family, financial problem. Ay, hindi na. Sa akin, Pwede naman hindi financial. naman masyadong big deal yung financial kasi napoprovide ko naman. Although hindi naman kami mayaman, mahirap lang naman kayo sa Pilipinas. Kasi wala pa naman akong family, wala pa naman akong binubuhay na anak, di ba? Single naman tayo, kaya hindi naman sa akin big deal yun kasi inahawakan ko naman ng maayos yung pera ko. Ganun. Yun nga yung sinabi mo nung una, na homesick nga. Lalo na ikaw lang din mag-isa sa room mo, di ba? Parang ang homesick, so kailangan mo talagang mag-ikot-ikot. Nililibang ko na lang yung sarili ko kasi wala naman tayong choose eh. Kaya ilibang na lang din natin yung sarili natin at gumawa tayo ng mga bagay na maging masaya tayo at mga makabuluhan ba na bagay na gawin mo para sa sarili mo para hindi mo maisip yung mga problema kasi mahirap pag nabaliw ka dito, walang mag-aalaga sa'yo. Nabaliw ka talaga. Nabaliw sa pag-ibig. So, ano ang mga natutunan mong financial lessons
as OFW? Yung mga natutunan ko sa financial lesson, kasi actually nung nasa bahay pa ako, nag-aaral kasi ako tungkol sa financial literacy, kaya medyo alam ko din kung paano mag-budget ng pera. Handle, Oo, handle ba. Kaya separate ko yung kunyari, nagsahod ako ngayon, isi-separate ko na agad yung savings ko. Tapos kung magkano yung natira, yun na yung panggastos ko sa isang buwan. May bangko ka dito? Sa Qatar? Wala. Yung lang, Mag-open pay pa card lang, lang. di ba? Oo, Sabi mo. open ako. Mayaman na to. Pero Hindi sa naman. Pilipinas, meron ka ding bangko, syempre. Oh, yung GCash OFW, na GCash lang. Pero hindi, meron akong kabayan, ano nga yun? Oo, yung, alam ko din yung kabayan ATM sa BDO. Oo, kabayan, basta kabayan. Savings. Kabayan savings. Yun. Kaso yung ATM ko kasi, nandun sa kapatid ko. Kaya di ko na hinuhulugan kasi nga alam nila yung PIN. Tapos once sa gulo ko. At least may mahirap business ka sa Pilipinas. Dagdag income na rin, dagdag diba? income na rin. Hindi, actually, yung business naman is, binigay ko na sa kapatid ko yun kasi nga, Mabait. yung, Mabait. di naman, kasi yung, yung kikitain nun, yun na din yung pangsusuporta sa tatay ko. Kasi para dito, makakapag-ipon ako ng maayos. Siyempre, para pag umuwi ako, may pera din ako. Kung gusto niya Diba? mag-for good. Kasi nga, lugi tayo kapag bigay tayo ng bigay, tapos tayo yung nagpapagod dito. Kaya kailangan natin na isipin din yung sarili natin. Huwag lahat ibigay. Kasi hindi naman tayo pang matagal talaga dito, di ba? Gusto Saka, natin makasama yung pamilya natin. Lalo na tatanda tayo. Yun ang isipin natin. Hanggat mag-invest tayo para sa sarili natin. Yeah. So, anong mga bagay na dapat natin tularan sa ibang bansa? Like, itong Qatar, ano dapat tularan yung Pilipinas? Yung ganon. Yung tularan siguro natin is yung pagiging mabuting tao, tapos yung pagkakaisa. At walang marites? Normal na yata yung pagiging marites, kahit naman sino marites. Ang tularan lang natin is yung pagiging mabuting tao ng isang tao. Kasi, ang mabuti, kahit magsaan yan, mabuting tao yan. Ang pagiging mabait kasi iba. Magkaiba yon. Mabait sa mabuti, magkaiba yun. Kasi, may limitasyon yung pagiging mabait natin eh. Hindi kasi araw-araw mabait tayo. Siyempre naman. Kaya gano'n, yung tutularan natin is yung pagiging mabuti ng isang tao. Yun lang. Tapos, nakita ko din, kung ikukumpara sa mga Qatari kasi, nagkakaisa sila. Ang ganda ng nila, kultura ba nila. Unlike sa Pilipinas na pero wala bang inggitan? Yung inggitan? Wala naman kasi sa mga mayayaman naman sila eh. Kaya hindi naman dating sila hindi naman sila nag-iinggitan. Pero bakit ganun? May customer ako na pare-pare sila ng kilay. Baka sabay-sabay silang nagpasalon, tapos na-recommend sa kanila, sabay-sabay silang magpakilay. Ganun kasi talaga, kasi nga, mapera sila, hindi na nila alam kung saan ipupunta yung Meron nga akong, sabi ng manager ko dati, ayan, nagchichismisa na kami. Sabi ng manager ko, Isa, why the lady, sa black lady daw, sabi niya, black lady, yung black lady, yung pala yung naka-abaya. Yun yung amo mo? Si Sergian ba? Kilala mo? Sabi ni Sergian, why that black lady, same. Yung uso daw, parang, pouty lips. Kasi nga, sabi ko lang naman sa amo ko, kaliwal he said, mind your own business, sabi ko na lang sa amo. Kasi iyan, wala silang magawa sa pera nila. Kasi nga, magpapera sila, may nakukuha silang pera sa government nila, tapos yung mga anak nila, may pondo na. Kaya ang ganda talaga ng nila, ng buhay nila. Tsaka libre. Tayo, maiinggit tayo sa kanila. Kasi nga, sobrang ganda. Kahit mag-anak sila ng mag-anak, may nakukuhang pera sa gobyerno nila. Unlike sa atin na pag nagkaroon ng ayuda, bakit binabatikos nila yung gobyerno ng Pilipinas na once may ayuda normal lang siguro sa gobyerno magbigay ng pera sa tao kasi yung pinamimigay naman nila is galing din naman sa tao. 'Di ba? Pinaghirapan nila 'yon. Tsaka libre lang sa kanila yung paaral. Sa kanila libre pero sa ibang mga lahi yata mahal ang bayad. Tapos ang kinagandahan pa dito is walang tax. Kaya magaan ba? Walang tax. Tsaka nagkakaisa talaga, no? Kasi maliit lang naman yung population nila dito. Nagkakaisa talaga sila. Hindi sila katulad ng Pilipino na hindi sumusuporta sa kunyari, yung isang Pilipino may negosyo, kukontrahin, di ba? Hindi, dito sa, inggit ba? Dito sa dito sa Qatar, pag may negosyo yung Qatari, yung isang Qatari, tapos
ano ba yun, tawag Dadayuhin doon? talaga. Dadayuhin nila yon. Pupunta sila at kakain sila doon para sumuporta sa Business. sa business ng kapwa nila. Ganun Mm. sila. Unlike sa mga Pilipino, chichismisin, sasabihin, ay, malulugi lang yan. Dapat sana ganun din tayo mga Pilipino, yung nagsusuportahan sa, sa mga bagay na gusto ng kapwa natin. Para maging magaan, di ba? Hindi yung binubuli natin, kung ano lang sinasabi natin sa kapwa natin, kahit hindi naman natin alam ang totoo. Dapat maging sana tayo. Fair ba? Fair Sila sa nga, tao. kahit busog sila, pupunta talaga sila dun sa restaurant na yun. Oo, Diba? kasi alam namin yon kasi nga nagtatrabaho kami sa restaurant at marami kami nakakausap ng mga Qatari na na ganun sila na pag may nag-open, kunyari may bagong open na restaurant, 'di ba? Pupunta sila doon, susugod sila doon, maikain sila, susuportahan nila. Kaya ang ganda. Ang ganda, sarap maging Qatari. Pero meron din naman masasama. May mga may side din silang pangit. May side din silang pangit. So, last na question na to. So, bilang matagal ng OFW, ano ang ma-advise mo sa mga kapwa natin OFW at sa kanilang pamilya na nag-aantay sa Pilipinas? Masasabi ko lang dyan is, magpakatatag lang. Kasi kung anong mga problema, dapat marunong tayong i-embrace yun para malagpasan natin lahat ng pagsubok dito sa abroad. Yun lang. At saka yung sinasabi nila na pamilyado sila sa Pilipinas. Yung tsaka, huwag tayong papaloko sa ibang mga Pilipino na sinungaling. Kasi meron dito mga Pilipino na sasabihin nila ay single ba sila, tapos pagdating mo, malalaman mo, may pamilya pala sila sa Pilipinas. Kasi, diba, napaka mga walang hiya nila. Pero, pag nagmahal naman kasi kayo, 1% lang talaga, wag bibigay lahat. Okay lang yan kung nandyan kayo sa sitwasyon na yan. Makakalaya din naman kayo. Pagiging matatag lang talaga sa mo ng buhay. Kasi pag minahal mo yung isang tao, kahit ano yan, kahit anong estado ng buhay niyan, mahal mo talaga yan. Kaya pag nag-iwalay kayo, medyo masasaktan ka. Normal naman na yan. Pero dapat matatag ka, kayanin mo kasi ikaw lang ang lugi kapag hindi mo kinaya. Itchapera ka lang yan. Oo, itchapera ka lang yan. Ginagamit ka lang. Gagamitin ka lang, oo. So, ang daming mga manggagamit ditong mga Pilipino, kaya mag-ingat. Mag-ingat tayo kasi hindi natin alam at hindi rin natin masasabi, di ba? Kaya dami mong plano sa Pilipinas. Pagdating mo sa pupuntahan mong bansa, wala lahat. Kasi nahulog ka sa patibong. Diba? Nahulog sa patibong. Hindi naman. Siguro kasi talaga nangyayari yung mga bagay na yun para may tayo, ma-experience natin, magkaroon tayo ng lesson learned para mas matuto tayo sa hinaharap. So, para lang yun, dagdag experiences lang natin yun at pakatatag na lang talaga tayo para sa mas magandang kinabukasan natin. Kaliwali mga ganong bagay. Love life, kaliwali. Oo, wag mo masyado isipin yun kasi darating din naman tayo sa ganong bagay, di ba? Yeah. Kaliwali. Kung pag niloko ka ng isang tao, hayaan mo, pagdasal mo na lang. Huwag kang gumante. Kasi nga, basta gumanti ka sa mga ganon, isa ka na rin mahirap na maluloko. Hindi, weak. Pag pag nagganti ka. Hayaan mo na lang. Ipagdasal na lang. Wala naman pinagdaanan. Ay, nagkaroon din naman ng joke, pero, kasi, tapos na yun. So, ayun na mga kabay. Salamat sa panonood. So, sa uulitin, thank you for watching. Bye! Bye-bye!